Good afternoon sa lahat. So, mayroon lang akong isi-share sa inyo na mga dapat hindi gagawin. Tungkol ito sa sabi ng North Korea na si Kim Jong-un. Sabi niya, mag-o-offer daw sila ng missiles sa Iran. Na itong missiles daw ay for once na ipalipad daw sa Israel ay kahit Diyos daw, kahit daw ang Panginoon ay hindi daw kaya salagin ang missiles na ito. Yan ang sabi ni Kim Jong-un. At saka hindi daw kaya protektahan ng Diyos ang kanilang lakas ng kanilang missiles. Yun ang sabi ni Kim Jong-un. So ganun pa man, huwag nating lapastangin o kaya imak ang God ng ating Panginoon. Kasi marami nang nagmak sa ating Panginoon. Una-una doon sa California, Los Angeles, California. Alam naman natin kung anong nangyari doon. So, God creator of the earth, zero mention. Tumawa yung mga celebrity, tumawa yung mga artista, mga bigatin na mga tao sa Amerika. So, on the next day, nagkaroon ng sunog at saka malalang sunog sa buong Los Angeles, California. Kaya lahat ng mga nandoon na mga mayayaman ay ang kanilang mga bahay na worth 200 million US dollars ay naubos lang sa isa apoy, sunog. So marami pang bahay ang nasunog, halos nasa 4th alarm ang sunog. Maraming bahay ang na-wash out. So ganun ka-powerful ang ating Panginoon. So mabuti pang wag na magsalita na di maganda sa ating Panginoon kasi naka-record ka na sa espiritu mo, sa salita mo, sa hangin, makarating sa ating Panginoon. Itong sinabi ng presidente ng North Korea, Kim Jong-un, ay pinagmalaki niya ang kanilang missiles na kaya daw durugin ang Israel. Kahit Diyos daw ay hindi makaharang sa kanilang missiles attack. At hindi kaya salagin ng Panginoon ang missiles ng North Korea. So ganun din ito si Prime Minister Netanyahu, nagbitaw din ng salita. Ang sabi niya ay wala daw advantage ang ating Panginoon, ang ating Hesukristo. So sa itong empire ng Mongolia, yung Mongolia warrior, sabi niya daw ay tayo ay malakas, matibay. So nawala na yung parang nawawalan na yan sila ng paniniwala sa ating Panginoon. So pagka next day lumabas ang mga uwak, yung mga uwak na mga ibon, yung crows, CROWS, crows na ibon, lumabas sa buong syudad ng Tel Aviv. So nagliliparan, libo-libo na mga ibon. Ang tanong dyan, saan galing? Desierto yan. So nakapagtataka, bakit ganun ang nangyari? So ganun kabilis ang presensya ng ating Panginoon. So tingnan mo ang nangyari ngayon sa Israel, wasak na wasak. Dahil sa cluster bomb ng Iran na pinapalipad.
Ito ay isang warhead lang, pero pag sumabog nagkakaroon ng mga 50 to 100 warhead. So maraming mapipinsala talaga. So mahirap kasi na bumitaw ng salita, lalo na laban sa ating Panginoon. At ganun din ang sinabi ng gumawa ng Titanic. Kahit ang Diyos daw, hindi daw kaya palubugin ang kanilang barko na Titanic. So lumubog ang Titanic sa mamagitan lang ng iceberg. Doon sila na sira. So ganun ka-powerful ang ating Panginoon. Ako sa ganitong edad ko ay 49 na ako. Unang bisis ko na nakita, hindi man ako nakakita sa ating Panginoon na actual sa kanyang material present, pero ang Panginoon Jesus ay nagpakita sa akin noong April 14, 2024. So dito sa New Zealand yun, dito ako natutulog, at diyan ko nakita ang ating Panginoon Jesus for the first time in my life, na nagpakita ang ating Panginoong Jesus sa akin. Ito ay April 14, 2024. Pangalawa nagpakita sa akin yung May 2025. Sa langit naman ito. So nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan sa espiritu niya, sa langit. Ako'y natutulog na nagmamanihod ako ng sasakyan. Tumatawa ang ating Panginoong Hesus sa akin, nakasmile. Tapos pinapakita niya sa akin ang mga missiles na nagliparan sa langit. So nag-warning ako nito. Sabi ko mayroong magaganap na digmaan sa Middle East. So sabi ko mag-ingat OFW. So prepared. Sabi ko sana lilisanin niyo muna ang bansang Middle East, dahil itong gira na ito ay lalong malala ito. Pero nung nagkagira noong June 14, 2025 ay hindi pa masyadong malala. So Israel, Iran lang muna. Tapos itong Amerika pumasok na ito. Kaya nagkaroon ng fistful. So ngayon, naulit, sabi ko, itong gira na ito ay pasamantala lang na magkaroon ng fistful. Mauulit ito sa year 2026, sanabi ko yun. Sabi ko, 2025, start ng away, ang gira. 2026, 27, 28, puro kaguluhan na lahat yan. So, sa aking palagay lang, itong gira mangyayari sa Indo-Pacific ay, kung hindi ako magkakamali, ito ay either itong year na 2026 or either 2027. So sa Ukraine at saka Russia, NATO, ay hanggang ngayon ay hindi pa tapos ang digmaan. So nagbaliktad ang sitwasyon. Makapangyarihang bansa laban sa maliit na bansa ay itong Ukraine, ay hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang gira. Patuloy na gre-revenge o gubagante ang Ukraine. So marami silang pinapasabog na oil facilities ng Russia. Itong Russia naman ay nagbubumba sa mga city. Ang pinupunteriya nila ay ang mga civilian. Wala namang kamalay-malay yan. Dapat ang pupunteriyahin lang talaga, kung mandirigma talaga ang Russia, dapat ang pupunteriyahin lang nila yung mga military lang ng mga area, hindi yung pati yung mga civilian pinapatay. Ganito rin ang ginagawa ng ng Iran. Nagpapalipad sila ng missiles papunta naman sa mga civilian area. So bakit hindi nila kaya puksain o kaya
kaya i-trace ang mga airbase ng Israel. Civilian ang kanilang pinapunteriya. So kawawa ang mga civilian. So mayroon pang lumipad, ipalipad galing ang missiles galing Iran papuntang Israel. Ang nangyari, parang nag-iba ang ang direksyon. Instead papunta sa Israel, bumalik sa kanilang bansang Iran pa rin. So grabe ang mga nangyayari ngayon. So patuloy pa rin ang digmaan. Mas malala pa ito kasi una nagbibigay si Trump ng babala, dapat ibuksan na daw ang Strait of Hormuz sa lahat ng mga barko na pumapasok in and out. Pero nagpamatigas pa rin ang Iran, IRGC, na mag-open lang daw ang barko sa lahat ng mga hindi include na allied ng Amerika at allied ng Israel. So ito naman ang sa atin bansang Pilipinas ay una ay lumabas yung East 1 sa Palawan na yung itong natural gas. Itong pangalawa ay lumabas ang bagong natural gas na naman. Ito ay malaki pa doon sa East 1. Ito ay Camago 3. So 60 million barrels cubic feet. So mas malaki ito kaysa isa doon. So mayroon pa yung kasunod dyan sa Pag-asa at saka sa basta apat yun dyan na area na yan. So update, hindi pa natin alam kung anong update doon sa itong Ligwasan Mars sa crudo naman ito. At saka itong sa tinatawag na deuterium. So ngayon parang sa ngayon sa paghalongkat ng deuterium ay patuloy pa rin. Kasi malalim kasi ang ang Philippine Trench and diyan sa gilid ng Philippine Trench, malalim kasi yan diyan sa Surigao. So malakas ang current. Kaya minsan maraming ipo-ipo diyan sa tinatawag na dagat ng Surigao. Ipo-ipo diyan, yan ang yan ang Q, ang lakas ng deuterium. Hindi yan ipo-ipo, kumbaga bula yan na galing sa deuterium. Diyan ang malakas na tuburan ng deuterium. Pag once na malocate nila yung yung tamang tuburan ng deuterium, kasi bumubula yan sa ilalim ng dagat. Yan ang fuel na mahal sa lahat. Mahal pa yan sa gasolina, mahal pa yan sa jet fuel. So yan kung yan ang makuha ng ating President PBM, kasi matagal na yan gusto kunin sa panahon pa ng tatay niyan, si Ferdinand Edrelin Marcos. Marami tayong langis, so sayang lang kasi nung panahon na yun walang cellphone. Kung may cellphone na sana, na-share ko rin sa itong mga langis na kung saan napapaloob. Marami dyan, maraming langis ang bansang Pilipinas. Sa ngayon panahon ay unti-unti na yan bubuksan, dahil ito lang inaantay na magkaroon ng digmaan sa Middle East, magka-shortage of oil sa buong mundo, malawakang brownout, malawakang magkakaroon ng gutom. Siyempre walang mga barko, walang eroplano, walang sasakyan, walang truck. So shortage of oil kasi halos lahat ng oil ay nanggagaling sa Middle East. Maliban labang ito sa Venezuela. Yung Amerika walang problema kasi ang Venezuela nandyan.
So itong Russia wala rin problema. So nakapagpadala ang Russia sa bansang Pilipinas ng ito ay diesel, crude oil, pero ay dadaan pa ito sa refinery. Lulutuin pa yan, i-screening pa yan para maging crudo. So meron tayong refinery dyan sa Bataan. So konektado, kinokonek na ngayon ang mga pipe galing sa S1 Palawan at saka ito sa Camago 3. So sabi ni PBM magbubukas ito sa October 2026. So malapit na. So sa ngayon ay umaangkat pa rin ang ating Pangulong PBM ng mga langis kung saan may available na mga kuha. Kaya grabe ang parang COVID itong nangyayari. Yung sa COVID naman iba naman yun. Pero ito ang sa panahon ngayon ay wala talaga. Maraming konti lang supply ng gasolina at saka crudo, jet fuel, marami na mga flight ng cancel. Tahimik nga ngayon dati minuto may eroplano, ngayon wala, may dalang na lang. So mahal ang bilihin. Kahapon nang nagbili ako, makyat na ng mga siyempre dollar sa amin dito sa Pilipinas, piso lang. Ang gasolina dito ang 95, kasi 95 talaga ang kinakarga ko, hindi ako nakakarga ng 91. Kunti lang man diferensya, points lang naman eh. So 366 na yung 95, ang 91 I think 354 or 44. So kunti lang diferensya, di 98, 95 ka na. At saka alas lahat dito sa New Zealand ay puro gasolina. Bira lang kung magamit ng crudo kasi bibili ka pa ng anong tawag nila, hindi ko lang alam kung anong tawag yan, basta liter R ang tawag yan. So pag naubos naman, bibili ka naman ulit. So abala. So maganda ang gasolina. So wala tayong magawa kasi tiis-tiis lang. Yan talaga, hindi naman New Zealand lang o kaya Pilipinas ang magkaproblema. Itong mga tao na to nagrarally ay wala naman maitulong sa krisis ng oil. Sigaw lang ng sigaw pa kung ano-ano mga ginagawa. Sa halip na dapat tumahimik na lang. So sa atin naman kasi ay maraming mga business na mga about sa mga oil o kay gasolina ay nilalabas nila pag mahal ng presyo. Ito ay tinanggal kasi ang dapat yan ang mag-control sa oil na presyo, hindi mo na magtaas. Magtaas lang kung bagong angkat ang oil. Kung wala nang supply, mag-angkat. Ganon dapat. So marami kasi sa atin puro kaya mahirap ang ating bansa kasi wala silang disiplina, walang disiplina mga tao. Puro kaguluhan, puro lang sigaw, lalo na yung itong mga kumaingay-ingay dyan sa mga media. Dahil malapit na matulan ang kanilang amo na si Sarah. Maraming involved, maraming transaksyon na illegal. So ito si UBM ay patuloy na nagtrabaho kahit maraming mga naninira. At si UBM ay hindi ginagalang ng ibang bansa, ng ibang mga Pilipino. So nakakalungkot lang, kapwa Pilipino nagsisiraan dahil sa politiko. So itong TRO ang ginfile nila ni Torion ay nabasura ng Supreme Court na basura.
So ito sa March 14 ata, April 14. Baka matulan na yan si Sarah. Yan talaga ang pinagdadasal ko para mas mawala na yung mga salot sa lipunan na yan. Di ako believe kay Sarah, believe ako sa tatay niya eh. Kaso lang nakasira lang doon ang pagpatay ng ano. At saka yung, kaya umayaw ako sa Duterte kasi totoo lang. Una-una ang pagkampi sa China. Pumapasok ang mga illegal na mga negosyo, droga, pugo, at pinapapatay yung mga maliit, mga ibang mga maliit na mga drug lord. Kahit hindi drug lord, plantidan, diyan akong umayaw. Okay ako sa plataforma ng ating dating Pangulong Duterte. Pero sa anak niya nito, wala to, inutil to. Hirap nga. Aywan ko kung abogada ba yan, graduate ba ng law. Kasi kung graduate ka ng law, magaling ka sa English. I think siguro abogaga pwede. Graduate ng abogaga, hindi na graduate ng law yan. Kahit English niya hirap eh. Paano na lang kung makipagharap ka sa mga ibang bansa? Kailangan mo pa ng interpreter. So, kaya hindi sumisipot sa... Hindi niya sinasagot. Kasi ang sumasagot sa kanya yung kanyang abogado lang. Wala talaga. Iwan ko sa mga tao bakit gano'n kadayhard sila sa Duterte. Matagal ako sa Davao. Sa Island ang aking area. Alam ko yung mga kalakalan ng mga Duterte. Siyempre, malakas ang Duterte sa Davao. Hindi mo pwedeng siraan kasi papatayin ka talaga. So, wala man tayo dyan sa kung sino namumuno sa atin. Sa akin lang, ang sa tama lang. Marami silang ginagawa ng mga 18 Marines. Yung si Orly Gortiza, palpak. 18 Marines, palpak. Marami pang ginagawa nila ni Chavez Singson at saka ni Defensor, palpak. So, nung Friday, nung sa trabaho kami, pinagtulungan nila ako kasi lahat sila, puro Duterte, ako lang Marcos eh. So, lahat ng mga sinasabi nila, binabangga ko sila, sinasagot ko sila. Hindi man ako binayaran ni PBM. Ang sa akin lang, nakita ko kasi ang kabutihan ng ating Pangulong PBM. Saka kahit ano pang paninira nila, pero ako, bukas ang aking isipan, ang aking kalooban. Alam kong mali, alam kong tama. So, maraming nagagalit kay PBM dahil binangga ni PBM ang korupsyon. Lalo na yung mga China tour ng mga DDS involved, maraming involved sa mga anomalya sa flood control, insertion. Tapos si PBM nga nagsiwalat para mabuksan ito kasi alam naman ni Digong na itong korupsyon ay matagal na mamayagpag. Ngayon sa panahon ni PBM ay nabuksan ang mga korupsyon dahil sa ganyan. At ito pa, hindi mauli-uli si Kibuloy noon. Hindi matulan dahil at si Atong Ang hindi matulan. So kaya ito nagkaroon ng online sabong at pati ang pagkor ay hawak ni Digong. Pugo, malinis daw ang pugo kasi ganito, ganyan. Kailangan kasi ni Digong. Ang malaga sa mga Duterte kasi pira. Ngayon ang pira na kanilang naipon, alam niyo saan napunta sa kay Kopman lang. Lahat ng mga pira na illegal na pumapasok mula pang nung karoon ng pandemic,
maraming anomalya. Kaya ubos pa rin ang pira nyo. Kahit sabihin nyo na marami kayong ipon. Kaya natatakot sila ito, mabubuksan ang bank account ni Sara Duterte. Dahil makikita ang mga nakakalula ng mga pira, saan galing. Galing sa China, galing sa druga. Galing pa kung saan ng mga illegal. Ganon sila kalupit. Kaya matagal nilang pinaghawakan ang mga Davao. Lahat ng mga namumuno, puro Duterte. Kaya tama yung sinabi ni PBM na mag-ano ng file ng dynasty. Para isa lang mamuno. Pero wala na. Pag na-impeach si Sara, goodbye. Goodbye ang mga Duterte. Si Pulong, wala na yan. Si Baste, yan ang tunay na na addict. Noon hindi pa yan, wala pa yan sa politiko, puro yan kalukuhan. Tandang-tanda ko yan kasi nasa Davao ko noon eh. Kaso lang, siyempre anak, siyempre protektahan. Tingnan mo mga mukha na yan, kung matino ang mga tao na yan, puro may mga tato. Yung tunay na malinis na tao ay walang tato. At saka magsalita ay malumanay. Itong mga si Pulong, si Baste, wala yan. Puro mga sigaw-sigaw, parang tinatakot na tao. Malakas lang sila yan sa area nila Davao, pero sa ibang lugar wala yan. So, never mind sa mga Duterte. Wala akong pakialam. Ang aking pakialam ngayon, ito si PBM. Malinis ang ating Pangulong PBM. Walang ginagawa ng mga bayad na korupsyon. Maraming ginawa. Pero ang kabaliktaran ng sabi ng iba, wala daw nagawa si PBM. So, sa panahon ni Digong, ayaw niya mag-drilling. Sabi ng China, pag mag-drilling ka, we go to war. Sabi ng China. Takot siya sa China. Kasi amo niya China eh. Pero si PBM ay pumanig sa Amerika. Kaya naumpisahan ang pag-drilling sa mga 8 petroleum gas sa buong Pilipinas. So maglalabasan lahat yan. Lalabasan ng crudo, lalabasan ng doon sa Ligwasan Mars, lalabasan ng deuterium, lalabasan ng hydrogen. Mayroon din dito sa ibabaw ng Luzon. Sa Sierra Madre ata ito. At saka mayroon din dito sa Palawan. Marami yan dyan. Nakailira yan dyan eh. Red Bank, Recto Bank, Spratlys. Diyan maraming malangis dyan. Dito napapaloob din sa loob ng Palawan at saka Visayas. Boundary. Mayroong simbahan dyan na makikita mo yan sa gitna ng area, ang simbahan. Lilitaw yan kapag low tide. Pag high tide, mataas, hindi mo makita ang simbahan. May malaking deposito ng langis din dyan. Saka dito sa Mount Banahaw, mayroon dito. So marami yan dyan eh. Hindi ko lang kasi nabasa masyadong aklat ang libro ng langis kung saan ba banda. Kaya tandang-tanda ako yon. 1998, nakita ko na yung aklat ng langis. Nakita na rin ako ng gold bar, Yamashita Treasure, at saka yung nickel babet, white gold. No, marami yan. So, titingnan ko muna ang labahan ko kung malapit na ba o ano. Wait lang, wait. Pause ko muna. I'll be back. Lapit na matapos. 2 minutes na lang. So, mas ano pa to? Mas malala pa ang mangyari ulit.
Diba nakagira sila? Dahil hanggang ngayon ang Strait of Hormuz ay hindi pa na-open talaga ng fully open. Matigas pa rin ang Iran. So hindi pa natin alam. Meron ako nakita na kagabi, habang nakapikit ang mata ko, ay nakita ko na mayroong sisiklab na isang malaking bomba. Hindi ko magkamali, baka ito ay nuclear bomb o kaya the mothers of all bomb. So hindi pa natin alam kung anong mangyayari. Basta mayroong akong nararamdaman na mayroong sasabog na nuclear. Hindi ko alam kung ito galing sa Amerika o galing sa Iran o galing sa Israel. So abangan na natin. Itong mangyayari sa Middle East ay matindi ito. Ito na ang dandahan na pag wala ng mga langis lalabas na ilalantad na sa bansang Pilipinas. So lahat ng mga area na may mga langis sa Middle East ay magsasara. Isasara, depende yan sa Panginoon. Ang Panginoon kasi ang may hawak ng kalikasan. Siya ang may hawak ng yaman ng bansa. Kapag hindi na nagustuhan ng Panginoon ay kukunin niya na at ibigay niya na sa dapat bibigyan. So okay naman ang mga namamahala sa iba-ibang bansa, pero ang problema lang yung batas nila sa Islam na tinatawag na so batas nila yan wala tayong magawa. Sa akin lang ay sa akin maganda na lang tayo. So marami pang mga Pilipino na hindi umuwi sa bansang Middle East. So kung mangyari man ang aking naramdaman at sa aking nakikita, sa aking pagpikit ng aking mata, mayroong liliyab na pinakamalaking bomba. Ito ay nuclear bomb or the mothers of all bomb. Ito ay galing sa Iran o galing sa Amerika o galing sa Israel. So mag-ingat na lang mga kababayan natin OFW sa buong Middle East. So prepared. So hindi lang dito sa Middle East, meron din dito sa Asia. Indo-Pacific War are waving. So malalaman na natin. So lagi lang magdasal, lagi maghanda. Repent in God and believe in God. Kung hindi pa rin marami pa rin tao na hindi naniniwala. At maraming nawawalan ng pag-asa sa ating Panginoon. Ipitan natin lalo na maraming manglilinlang. Maraming lalabas na sila, sinasabi na sila ang Diyos. At maraming malilinlang dahil malapit na magari na naman ang mga satanism. So kontrolin ang buong mundo. One world government. So nasa US dollar yan, may mata yan. So di natin alam kung sino. Basta prepared lang tayo, higpitan natin ang ating pananampalataya, paniniwala. So malapit na naman ang Holy Week. So sandali, kukunin ko muna yung labahan ko. Tapos ko na ang labahan ko. So ganun lang masabi ko sa inyo. Meron ako panaginip pero hindi ko matatandaan. So wala ako sa aking sarili. Hindi ko kasi makita. Nakikita ko. Pero ang problema, hindi ko matandaan. Pinabukasan, hindi ko na ma-recall. So sana matapos na tong mga kahirapan na ito. Lalo na sa mga maraming hindi lamang ang Pilipinas o kaya New Zealand ang napektado. Apektado rin ang Australia.
Maraming nag-cancel flight dahil sa mahal ng jet fuel. Dahil sa pag-close ng Strait of Hormuz ng Iran. Dahil ang gusto nila, sasara nila ang Strait of Hormuz, itong bibili ka ng gasolina ay Chinese money o yuan. So babagsak ang US dollar. Kaya ganon, no, natunugan ni Trump na mangyayaring ganon. Agad si Trump nagpalabas ng order na maglunsad ng gira sa Iran. At saka itong kaguluhan na nagaganap sa mga Iranian people laban sa IRGC Islamic Regime sa kanilang pamahalaan. Ang gusto ng mga tao ay ibalik sa Iranian people. So ngayon ang Iran ay nagkakaroon sila ng shortage of water. Ito ang problema ng Iran ngayon. Yung marami pang mangyayari. So sa Pilipinas, nag-start ang recession, ang restore. Mula ng September 21, 2025, laganap ang sunog, lindol, bagyo, baha. Kaya doon na discovery ang mga malawakang flood control, palpak. Nagpatupad ang ating PBM ng flood control, pero ang problema sa mga tao, sa mga namumuno na namamahala ng project. Kaya ganon, nag-order si PBM na lahat mag-submit. So na marami na trace na project na tapos na pero walang simulan. So ang tanong dyan, saan napunta mga pira? Sa kaninong term ito nangyari? So marami pang mangyayari. Marami pa. So March pa lang tayo. Papasok na naman ang April. So habang papasok ang 2026, maraming ibang bansa na maghirap, magdudusa sa gutom, sa lahat ng mga kalamidad na mangyari. Ito na, umpisa na ito ang langis. So kung hindi ito ang solusyon lang dyan, ang Pilipinas lang makasurvive sa buong mundo. Kung ma-open na lahat ang mga 8 petroleum gas exploration ng bansang Pilipinas. So ganon din itong si PBBM ay gusto niya na mabuksan ang Red Bank at saka Recto Bank. Dahil diyan ang mga gasolina nakatago. Malapit lang yan sa ating area. Ang problema lang ang China. So para matapos na yung gulo, makipag-deal ang Amerika, ang China sa Pilipinas. Pero ang problem dyan, kung papayag ba ang China na maghati o kaya 60-40. So ganun pa man ay ang China ay hindi magpapagulang yan. Magulang ang China. Mas tuso ang China. So pero ito ay baka hindi pa nga matuloy. So ang sabi ni Digong noon ay bubuksan sana yun yan sa Recto Bank at saka Red Bank. Kaso hindi pumayag ang China. Sabi niya, if you go to drilling, we will go to war. So yun na ang babala ng China kay Digong dati. Ngayon sa term ni PBM, iwan ko lang
Lalong nagagalit ang China kasi marami na nabuksan ni PBM itong sa gas exploration, gas ano naman, natural gas naman ito. So hindi pa natin alam kung yung negotiation na yan ay magpatuloy o tutuloy o hindi. So pwede naman na Amerika o Japan parang walang gagalaw sa langis ng bansang Pilipinas. Kaso lang masakit talaga ang loob ng China dahil ang China balak talaga nila na mag-drilling. Kaya gusto nila iupo ang Duterte para sila na ang kukuha ng langis, bibigyan na lang tayo. So mapupunta ang likas na yaman ng bansang Pilipinas sa China. Kaya hindi po pwede. So antayan, abangan na lang natin ang mga marami pang lalabasan sa Pilipinas ng mga langis. Malapit na yan, malapit na. So labasan lahat yan kasi ang gira patuloy sa Middle East. Yan ang pag-collapse at pagbagsak ng mga maraming bansa sa Middle East. So ang tuburan kasi ng mga langis nasa atin papunta, hindi sa Middle East. Once na mabuksan na yan ay sigurado explore na talaga. So dito na lang at maraming salamat at ako ay uuwi na. Tapos na ako maglaba. So God bless, goodbye at maraming salamat sa panonood at pakikinig. Marami pa sana akong sasabihin pero ang oras ko 41 minutes na. Mahirap kasi mag-upload pag masyadong mahaba, matagal. So tingnan nyo na lang sa aking YouTube channel sa Batang 76, Batang New Zealand 76. At saka sa aking TikTok, sa aking Facebook, sa aking baliktad na pangalan, meron din sa aking ano. So sa ngayon wala akong panaginip o kaya close ang aking third eye. Wala akong makikita na sa ngayon na mga nangyayari. Iba kasi ang aking ano ngayon, ang aking focus sa spiritual na naman tayo. Kasi ito ay labanan. Spiritual to spiritual. Yun yung sa aking focus ngayon. Kaya wala ako sa aking ano ngayon, mga pangitain, wala pa. So malapit na mag-uluwik. So magdasal na naman tayo. So, huwag natin kalimutan, although na matagal ng panahon, pero ang ating Panginoon dapat bigyan din natin ng importansya. At hindi lamang tayo na kabig lang ng kabig, dapat pasalamatan natin ang ating Panginoon sa mga nagalawang kabutihan, sa pagbantay sa atin, pag-alaga, at pag-guidance sa ating Panginoon, sa atin, bawat isa sa atin. Pero mga ganon pa man ay mga tao ay nabilong sa mga kasiyahan. Yung iba ay Holy Week, gagala daw kung saan saan. Mahal pa naman ng gasolina. Paano na lang kung magkaubusan ng gasolina tapos bigla wala, babalik ka na sa kung saan kang lugar na gusto ka babalik. Wala ng gasolina. Kasi hanggang April na lang ang dito sa New Zealand, hanggang April na lang yung tinatawag nito, yung supply. So sana makakuha ang New Zealand kung saan mang lugar na mayroong gasolina. So maraming salamat at dito na lang at God bless sa inyo lahat. Repent in God and believe in God. So dahil ang ating Panginoon ay universal at saka tunay at tapat sa atin. At mahal tayo ng ating Panginoon, pero ang mga tao lang ay maraming nakalimot. At maraming hindi pa rin naniniwala. Marami pa rin tao na iba ang paniniwala. So dito na lang at ako po ay magpapaalam na sa inyo. Goodbye, God bless, God sa inyo lahat.